Nag-iisip nga ba talaga ang mga taong kumokontra o ayaw dito kay VP Sara o talagang mema lang? Mema, may masabi, may magawa at may mai-post lang. Grabe. Hanggang kailan kaya iiral ang katangahan ng mga bayaran troll ng bangag na administrasyon? Hanggang kailan? Mariosep. Kaya hindi umunlad ang Pilipinas dahil sa mga kagaya ninyong alam ng mali, ipinagtatanggol pa. Kaya ang tawag sa inyo yung mga bayarang troll, mga ewan ko, anong klaseng Pilipino kayo? Pilipino ba kayo? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa na naman pong episode ng programa Dagundong ang ating pong pag-uusapan at pagsasaluhan ngayon pong araw na ito. Ba, nakakatuwa sapagkat talagang hindi ho tumitigil itong mga tao na ito na hanggang ngayon ay talagang gustong wasakin, sirain ang pangalang Duterte. Actually, sorry pero again, hindi ko itinatanggi at hindi ko rin naman kinukumpirma, pero ang pinag-uusapan natin dito kasi is yung integridad at dignidad ng mga taong sangkot sa usapin po na ito. Tingnan ninyo, lahat tayo ay nagnanais at naghahangad na ay kangay mabigyan ng katarungan mula sa pagnanakaw sa ating kabambayan, di ba ga? So, ngayon ay tama lang naman, di ba, na ikaw, ako, lahat tayo ay magreklamo kung sino ba itong mga lintik na mga magnanakaw nito sa gobyerno. Pero teka muna, kailangan ba ay isang tao lang ang talagang ating pagtutuunan ng pansin? Ay tingnan nga ninyo ang sitwasyon po na ito. Panoorin nga natin ito. Kung ito ba ay naintindihan ninyo? Alam niyo ba na 3 pesos ang halaga ng katangahan ng mga tumutulig sa kay VP Sara? Dahil big deal sa kanila ang 125 million pesos na confidential funds na na-clear naman ng COA. Pero bulag ang mga anti-Duterte sa bilyong-bilyong program appropriation na inaprubahan ni Marcos Jr. pati ang bilyon-bilyon nilang insertions. At bulag din sila sa 100% disbursement ng confidential funds ng Office of the President. Bilyon pero ang ingay-ingay nilang lahat sa 125 milyong confidential funds na na-clear ng COA ng Vice President. Ito ang itsura ng pagitan ng billions of insertions and program appropriation and confidential funds ni Marcos Jr. versus 125 million issue ng mga ululista kay VP Sara. Ngayon tanungin nyo ang mga sarili nyo kung di pa ba kayo nagmumukang nga. Tapos guys, merong ganitong banat si Trollanes ayon sa GMA News. Posibleng isyuhan na rin ang arrest warrant ng ICC sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa 2026. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Duterte sa ICC at kakagaling lang ng the Netherlands kaugnay ng reklamo. Grabe na talaga tong si Antonio Trollanes aka Sundalong Kanin aka Aso ng Dilawan, ngayon aso na ng basurang katulad niya na si Marcos Jr. no? Ayon sa kanya, posibleng ipa-aresto daw ng ICC sina Senator Bato de la Rosa at Senator Kuya Bongo. Pero teka lang posible? Kailan pa naging kumpirmado ang posible? O gusto lang niyang manggatong para ang mga Pilipino ay pag-away-awayin? Mga idols, linawin natin ang facts, hindi haka-haka, okay? Una sa lahat, fact check po tayo. Ang Pilipinas ay opisyal ng kumalas sa ICC noong March 2019 pero tanging mga kaso lamang mula 2011 hanggang 2019 ang sakop ng kanilang jurisdiction. Ang sinasabi ni Trollanes ay puro posibilidad lamang. Walang dokumento, walang opisyal na pahayag mula sa ICC. Pangalawa mga idols, ayon mismo sa Department of Justice, kahit maglabas ng warrant ang ICC, hindi po ito basta-basta may papatupad dito sa Pilipinas.
dahil kailangan muna itong dumaan sa lokal na korte at suriin kung valid ito ayon sa ating sariling batas. Pero bakit nila ginawa yon kay PRRD? Diba? Mga hinayupaks talaga tong mga to no? Ibig sabihin, hindi totoo na anytime pwede silang arestuhin sina Kuya Bongo at si Senator Bato. Alam mo sundalong kanin, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa, huwag mong paglaruan ang isyu ng hustisya. Ang ICC ay hindi laruan ng politika. Okay? Ang mga sinasabi mong posible ay nagdudulot lang ng galit sa kapwa Pilipino. Saka sino pa ba kasi ang maniniwala sa basurang Trollanes na yan? Eh wala namang credibility yan. Di ba nga noong ko pa sa inyo sinasabi na mas mataas pa ang credibility ng bulok na daga kumpara sa Trollanes na yan? Kaya walang utak na lang ang maniniwala dyan. Sana naman Sana naman ay ating pag-aralang maigi ito, mga kaibigan. Dahil hindi ho ito biro. Ang nakasalalay ho dito ay pagkatao natin bilang mga Pilipino. Again, wala hong dahilan para tumigil tayo sa paghanap ng katarungan. Tayo na mga nakakaintindi. Yung mga oligarko na yan, yung mga binabayaran troll na yan, huwag na ninyong pag-iintindihin yan. Kung anong inyong nararamdaman, na sakit ng kalooban ninyo, bunga ng kapabayaan ng bangag na administrasyon na ito, isiwalat ninyo. Andyan ang social media, andyan ang maraming paraan. Ayaw nyo magpakilala, i-blur ninyo inyong mga mukha. Diba? Pero dapat makita at patuloy na masaksihan ng buong mundo ang katarantaduhang nangyayari dito sa Pilipinas. Dulot ng pamumuno ng bangag na presidente at ng bangag na pamilya nito na nagresulta sa isang bangag na administrasyon. Huwag nating hayaan na tayo po'y patuloy nilang pagsamantalahan. Ipaglaban natin kung ano ang para sa atin. Huwag ninyong hayaang ipagkait nila sa atin. Maraming salamat mga kaibigan sa inyo. Isa naman pong edisyon ng ating pong programa ngayong araw. Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasamahang na patuloy na sumusuporta sa atin, maraming salamat po. Ako pa rin po inyong iyamanin, sexy at swabing komentarista dito sa YouTube. Ronnie Ramos po na patuloy po tayong manggigising sa lahat ng mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.